matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Moira. Hindi ko tunay na pangalan at 42 years old na ako sa ngayon. Matagal na rin akong tagapakinig ng inyong programa. Nagsimula ang lahat noong college pa lamang ako. At dahil medyo mahirap ang kurso ko at madalas akong nagpupuyat para sa mga laboratory reports and research, ang boses mo ang naging kasama ko sa katahimikan ng gabi. Ngayon Papa Dudut, isa na akong ganap na agriculturist. Nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya dito sa syudad na nag-aasikaso ng mga fertilizers and soil analysis. Masaya ako sa trabaho ko dahil pangarap ko talagang makatulong sa mga magsasaka at mapaganda ang ani sa ating bansa. Puno ako ng pangarap at pag-asa ng mga panahon na yon. Lalo na't unti-unti ko nang nakakamit ang mga goals ko sa buhay. Dahil mag-isa lamang ako dito sa Maynila. Umuwi ako gabi-gabi sa aking maliit na apartment. Kahit nag-iisa lamang ako ay kontento na ako sa pagiging single at independent. Masarap ang pakiramdam na hawak mo ang oras mo at wala kang kailangang intindihin kundi ang sarili mo lamang at ang iyong career. Pero ang takbo ng buhay ko, Papa Dudut, ay biglang nagbago dahil sa isang balita. Isang hapon, pinatawag ako sa opisina ng aming regional manager. Akala ko ay may problema sa aking mga reports. Pero laking gulat ko nang batiin nila ako ng congratulations. Na-promote ako bilang isang senior field researcher. Pero may kasama itong isang malaking hamon. Kailangan kong madestino sa isang napakalayong probinsya para pamunuan ang isang bagong project doon. Malungkot man na iwanan ko ang apartment ko at ang buhay syudad. Tinanggap ko ito dahil alam kong malaking hakbang ito para sa career ko. Doon sa probinsyang iyon, habang nagsasagawa ako ng isang seminar para sa mga lokal na magsasaka, nakilala ko si Nestor. Si Nestor ay isang simpleng lalaki na taga doon. Hindi siya katulad ng mga lalaking nakilala ko sa Maynila na puro porma. Si Nestor ay tahimik, masipag at may napakaamo na mukha. Agad kami nagkasundo dahil pareho kaming mahilig sa mga halaman at sa katahimikan ng kalikasan. Nagsimula ang aming ligawan sa paraang napaka-tradisyonal. Dahil mahina ang signal sa lugar ni Nestor ay bihira lamang kaming magkausap sa cellphone. Ang naging tulay ng aming pagmamahalan ay ang mga sulat. Oo, Papa Dudut. Sa panahon ngayon ay nakatanggap pa rin ako ng mga love letters. Minsan ay inaabot ng isang linggo bago ko matanggap ang sulat niya. Pero bawat salita doon ay ramdam ko ang katapatan niya. Matapos ang isang taon ng pag-iibigan ay nagpasya kaming magpakasal.
Isang simpleng seremonya lang ang naganap sa simbahan ng bayan. Kasama ang ilang malapit na kaibigan at ang pamilya ni Nestor. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Akala ko ay doon na magsisimula ang aming happily ever after. Dahil sa trabaho ni Nestor sa kanilang bukid ay napagkasunduan naming lumipat ako sa kanila. Bit-bit ang lahat ng aking mga gamit mula sa syudad ay lumipat kami sa sitio Balugbog. Papadudot ang sitio Balugbog, ang pinakadulo at pinakamalayong bahagi ng baryo. Halos 2 oras ang biyahe mula sa mismong sentro ng bayan. At ang daan ay bako-bako at puno ng mga masusukal na damo. Pagdating namin sa bahay na titirhan namin ay napansin ko kaagad na napakalayo nito sa ibang kabahayan. Ang pinakamalapit na kapitbahay namin ay marahil ay nasa 1 kilometro pa ang layo. Ang bahay ay napapaligiran ng napakarami at makakapal na puno ng kawayan. Tuwing umiihip ang hangin, ang tunog ng mga kawayan na nagkikiskisan ay para mga bulong na hindi mo maintindihan. Pero dahil kasama ko si Nestor ay hindi ko muna binigyan ng pansin ang takot na nararamdaman ko. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming kwarto, napansin ni Nestor na may hawak akong basket ng mga basang damit. "Anong gagawin mo dyan, Moira?" tanong niya sa akin. Sabi ko ay isasampay ko lang sa labas para matuyo kaagad bukas ng umaga. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Nestor. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit pero mahinahon. "Wag na wag kang magsasampay ng damit sa labas kapag gabi na, Moira. Dito sa loob mo na lang ilagay sa sampayan sa kusina." Seryoso niyang sabi. Nagtaka ako. "Bakit, Nestor? Nilanako ba ang mga damit dito? O baka madumihan ang mga paniki?" Biro ko sa kanya. Pero hindi siya tumawa. Tumingin siya sa labas doon sa madilim na bahagi ng mga kawayan. Bago muling tumingin sa akin. "Basta, sundin mo na lang ako. Hindi lahat ng nakasabit sa dilim ay damit lang ang gustong kapitan." Ang tanging sagot niya sa akin bago niya kinuha ang basket at dinala ito sa loob ng kusina. Papadudot ng mga sumunod na araw, sinubukan ko talagang mag-adjust sa buhay sa sitio Balugbog. At dahil nga sa agriculturist ako, hindi ko matiis na hindi galawin ang lupa sa bakuran namin. Isang umaga habang nagbubungkal ako ng lupa para taniman sana ng mga gulay at herbs, naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Lumingon ako sa paligid at doon sa dulo ng bakuran namin. Nakita ko ang aming tanging kapitbahay. Nakatayo lang siya sa tapat ng kanilang bakod. Nakatitig sa akin ng diretsyo. Wala siyang kibo at hindi kumukurap. At parang estatwa lamang na nakamasid sa bawat galaw ko. At dahil bago pa lamang ako at gusto kong maging magalang ay itinigil ko muna ang pagtatanim. Tinaas ko ang kamay ko at ngumiti ako ng malapad. "Magandang umaga po, ako po si Moira, asawa ni Nestor." Pasigaw kong bati para marinig niya dahil medyo may kalayuan ang pagitan namin. Pero papadudot, imbes na bumati pabalik o kahit man lang tumango, ay mabilis siyang tumalikod. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay na napakadilim tingnan. Kahit na tirik ang sikat ng araw sa labas. Parang ayaw nilang may nakikita silang ibang tao o sadyang mailap lang talaga sila sa mga taga-syudad na kagaya ko. Noong hapunan, hindi ko na natiis na hindi itanong kay Nestor ang tungkol sa kanila. "Nestor, nakita ko yung kapitbahay natin kanina.
Binati ko pero parang nagmamadali silang magtago nung nakita ako. Sino ba sila? Parang medyo kakaiba kasi ang kilos nila. Sabi ko habang naglalagay ng kanin sa plato niya. Uminom muna si Nestor ng tubig bago sumagot. Parang iniiwasan niyang paksa na yon, Papa Dudut, dahil tumingin siya sa ibang direksyon. Hayaan mo na sila, Moira. Matagal na silang ganyan dito. May sarili silang mundo at mas mabuting huwag na tayong makialam sa kung anong ginagawa nila sa loob ng bakuran nila. Maikling sagot niya sa akin. Ramdam ko na ayaw na niyang pahabain pa ang usapan kaya nanahimik na lang din ako. Kahit na mas lalo lamang akong nagkaroon ng mga katanungan sa isipan ko. Isang gabi mahimbing ang tulog ko nung bigla akong magising dahil sa isang napakalakas na ingay. Galing ito sa labas, partikular sa direksyon ng bahay ng kapitbahay namin. Tunog siya ng isang baboy na kinakatay. Yung matinis na iyak ng hayop na humihingi ng saklolo. Pero habang tumatagal, ang tunog ay nagiging mas malalim at mas malakas ang ungol. Na parang hindi lang simpleng hayop ang naroroon. Sobrang sakit sa tenga nung tunog na yon na halos mapatakip ako ng unan sa ulo ko. Dahil sa kuryosidad at kaba ay dahan-dahan akong bumangon sa higaan. Sinigurado ko na hindi magigising si Nestor nang mahimbing ang tulog sa tabi ko. Lumapit ako sa bintana at bahagya kong hinawi ang kurtina para sumilip sa labas. Nakita ko ang bakuran ng kapitbahay namin na maliwanag dahil sa mga sulo na bitbit ng ilang mga tao. Nakatayo sila doon. Nakatalikod sa pwesto ko at bawat isa sa kanila ay may bitbit na malalaking bolo na kumikinang tuwing tinatamaan ng apoy ng sulo. Nagbubulungan sila habang nakapaligid sa isang bagay na nasa gitna nila. Pero hindi ko makita kung ano yon dahil natatakpan sila. Kinabukasan ay lumabas muli ako para ituloy ang pagtatanim. Habang naglalakad ako malapit sa boundary ng aming bakuran at ng kapitbahay. Napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang bakuran ng kapitbahay namin ay punong-puno ng mga itim na langaw. Yung mga malalaking langaw na kadalasang nakikita sa mga basurahan o sa mga patay na hayop. Pero ang nakapagtataka, Papa Dudut, ay napakalinis naman ang paligid nila. Wala akong nakikitang basura at wala ring mga dumi ng hayop at maayos naman ang pagkakatabas ng mga damo nila. Pero ang dami ng langaw ay nakakabahala dahil parang may kung anong bagay silang pinagkakaguluhan na hindi ko makita sa unang tingin. Bumalik ako sa loob ng bahay nang mabilis dahil sa pandidiri at sa takot. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang muli kay Nestor ang nakita ko o mananahimik na lamang gaya ng gusto niya. Pero habang tumatagal ako sa sityo, balugbog ay nararamdaman ko na may mga bagay dito na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pakikipagkapwa-tao lang. Mas naging maingat ako sa bawat galaw ko, lalo na tuwing lulubog na ang araw at magsisimula na ang katahimikan sa paligid ng aming bahay na napapaligiran ng matatandang puno ng kawayan. Papadudot nung sumunod na linggo ay nagpunta ako sa palengke ng bayan para bumili ng mga buto ng gulay at iba pang gamit sa bahay. Habang namimili ako ng tela para gawing kortina ay may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang siko ko at tinignan ang bitbit kong pulang jacket. "Iha, bago ka lang ba sa balugbog?" tanong niya. Nung tumango ako ay biglang naging seryoso ang mukha niya. "Payong matanda lang ha? Huwag na huwag kang magsusuot ng kulay pula kapag nandun ka sa lugar ninyo. Itago mo na yung jacket mo at huwag mo nang ilalabas," sabi niya sa akin.
Magtatanong pa sana ako kung bakit, pero mabilis na siyang naglakad papalayo at humalo sa dami ng tao. Medyo naguluhan ako. Kasi ano namang kinalaman ng kulay ng damit sa lugar na tinitirhan namin. Pero sinunod ko na lamang at itinago ko sa ilalim ng bag ko yung jacket. Pag-uwi ko ay napansin ko na pati si Nestor ay nagbabago na rin ang kilos. Hindi na siya yung masiyahin at madaldal na Nestor na nakilala ko nung naliligaw pa lamang siya. Nagiging mailap na siya at laging tila may iniisip na malalim. Isang hapon, nung naglalaba ako ng mga pantalon niya, minaramdaman akong matigas sa bulsa niya. Paghugot ko ay nakita ko ang isang malit na supot na puno ng asin. Nung una akala ko ay baka nakalimutan niya lang yon nung galing siya sa bukid. Pero nung sumunod na mga araw ay napansin ko na lahat ng suot niyang damit ay may lamang asin sa bulsa. Tinanong ko siya tungkol doon pero ang sagot niya lang ay pampaswerte raw yon sa ani namin. Kahit alam ko sa sarili ko na may iba pang dahilan kung bakit niya yon ginagawa. Isang gabi habang nakahiga kami at sinusubukang matulog ay bigla akong may narinig sa itaas ng bahay. Tunog siya ng mabibigat na hakbang sa bubong namin. Dahan-dahan ang bawat hakbang at parang may isang malaking tao na naglalakad sa ibabaw ng yero. Ramdam ko ang pagyanig ng kisame namin sa bawat pagtapak ng kung anuman na nandun. Tumingin ako kay Nestor. Pero nakapikit lamang siya at mahigpit ang hawak sa kumot. Para bang nagtutulog-tulugan lamang siya para hindi ko siya tanungin. Sabay nito ay may pumasok na amoy sa loob ng kwarto namin. Isang malansang amoy na para bang bulok na isda na matagal nang iniwan sa initan. Ang amoy ay nanggagaling sa labas, diretso mula sa direksyon ng kabilang bahay ng kapitbahay namin. Dahil hindi na ako mapakali, kinabukasan ay lumabas ako para magpahangin. Habang naglalakad ako malapit sa bakod ay nakita ko ang kapitbahay namin. May bitbit siyang isang malaking timba na gawa sa plastik. Puno ito ng isang pulang likido na malapot at tila sariwa pa. Nakita ko siyang lumapit sa isang malaking puno sa gilid ng kanilang bahay at dahan-dahan niyang ibinuhos ang pulang likido sa mga ugat nito. Habang ginagawa niya yun ay tumingin siya sa direksyon ko. Kaya mabilis akong umiwas at naglakad papalayo. Pagdaan ko sa tapat mismo ng pintuan nila ay narinig ko ang isang mahinang kanta na parang orasyon. Hindi ko naman maintindihan ang mga salita pero mabilis ang pagkakabigkas nito. At nakakakilabot pakinggan dahil parang hindi lang iisang tao ang kumakanta sa loob. Sa sobrang kuryosidad ko ay naisipan ko na baka kailangan ko lang silang kaibiganin para mawala na ang takot ko. Nagluto ako ng kaunting kakanin at nagdesisyon na dalhin ito sa kanila bilang isang friendly gesture. Pagdating ko sa tapat ng pinto nila ay kumatok ako ng 3 beses. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Papadudot nung makita ko ang mukha niya ay halos mabitawan ko ang dala kong pagkain. Napakaputla ng balat niya at parang walang dugo. At ang mga mata niya ay madilaw na para bang may sakit sa liver. Hindi siya nagsalita at tinitigan lamang niya ako ng matagal bago niya kinuha ang platong dala ko. Sinilip ko ang loob ng bahay nila habang nakabukas ang pintuan at nakita ko ang mga nakasabit na tuyong karne sa kisame nila. Pero ang karning yon, hindi kamukha ng karne ng baboy o baka dahil mahahabang hiwa at iba ang kulay ng mga buto. Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa likod ng lalaki at binati ako. Pero dahil sobrang hindi na ako komportable at kinakabahan na ako sa nakikita ko, nagpaalam na kaagad ako at iniwan na sa kanila ang pagkain. Nagmamadali akong umuwi sa amin habang nanginginig ang mga kamay ko. Noong malaman ni Nestor na pumunta ako sa kabilang bahay ay nagalit siya ng gusto. Ngayon ko lang siyang nakitang ganong kagalit. Bakit ka pumunta doon? Sinabi ko na sa iyo
na huwag kang lalapit sa kanila. Sigaw niya sa akin habang hinahampas ang lamesa. Umiyak ako at tinanong ko siya kung ano ba talaga ang katotohanan. Doon na siya huminahon at umamin. Ang sabi niya ang pamilyang yon ay may isang uri ng sakit na hindi gumagaling at hindi may paliwanag ng medisina. Ang buong sityo, Balugbog, ay pinoprotektahan sila para hindi lumabas ang sekreto nila sa gobyerno o sa ibang lugar. Dito sa lugar natin, Moira, hindi kami kumakalaban sa kanila. Bulong ni Nestor sa akin habang nakatingin sa labas. Nakikisama kami para mabuhay. Kapag binibigyan nila tayo ng distansya, wag na wag tayong gagawa ng paraan para mapalapit sa kanila. Iba ang pamamaraan ng pamumuhay nila. At kailangan nating tanggapin yun kung gusto nating manatiling ligtas dito. Doon ko na naintindihan na ang Balugbog ay hindi lang basta malayong lugar o probinsya, kundi isang lugar na may sariling mga batas na kailangan mong sundin para hindi ka maging bahagi ng mga tuyong karne na nakasabit sa kanilang kisame. Papadudot lalong naging mabigat ang bawat araw ko sa sityo Balugbog nung mawala ang kaisa-isa kong kaibigan doon, ang aso kong si Brownie. Si Brownie ang laging kasama ko sa bakuran tuwing nagtatanim ako. At siya lang ang nagpapasaya sa akin kapag wala si Nestor. Isang hapon napansin ko na lamang na hindi na siya tumatahol at hindi na siya sumasalubong sa akin. Hinanap ko siya sa buong paligid ng bahay, tinatawag ko ang pangalan niya ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Hanggang sa mapalakad ako malapit sa boundary ng kapitbahay namin. Doon sa tapat mismo ng pinto ng kanilang bahay ay nakita ko ang kwintas ni Brownie. Pagpulot ko rito ay naramdaman ko ang lagkit dahil puno ito ng malapot na laway at may mga sariwang mantsa ng dugo. Doon ako napahagulhol ng husto. Alam ko na kung anong nangyari sa aso ko. Gusto ko sanang kumprontahin ang mga tao sa loob ng bahay na yon pero biglang lumapit sa akin si Nestor at tinakpan ang bibig ko. Moira, tumahimik ka. Huwag kang gagawa ng ingay. Bulong niya habang nanginginig ang boses niya. Itinuro niya ang bintana ng kamilang bahay at doon ay nakita ko ang isang pares ng madilaw na mata na nakatitig sa amin nang walang kurap mula sa kadiliman. Saktong kabilugan na ng buwan ng gabing yon, Papadudot. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang takot. Maya-maya ay narinig ko ang sabay-sabay na paghampas sa mga kawayan na nakapaligid sa bahay namin. Parang may mga malalaking bagay na hinahampas sa mga puno ng kawayan hanggang sa tumunog ang mga ito ng nakakabingi. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang pamilya mula sa kabilang bahay. Nakapalibot sila sa isang malaking apoy sa gitna ng kanilang bakuran. Nakita ko na isa-isa nilang hinuhubad ang kanilang mga lumang damit at tinatapon sa apoy. Pero ang nakakakilabot, Papadudot, ay ang balat nila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang balat nila ay nagsisimulang magbago at maging parang balat ng ahas. Makaliskis, makintab at kulay abo. Umalis na ako sa pagkakasilip ko at pinilit na matulog. Sa gitna ng lahat ng takot na ito, nalaman ko ang isang balita na dapat sana ay pinakamasayang sandali ng buhay ko. Buntis ako. Imbis na matuwa ay mas lalo akong binalot ng takot. Nung malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa pagbubuntis ko ay bigla silang naging mabait. Nagsimulang mag-iwan ng mga regalo sa tapat ng pinto namin tuwing madaling araw. Pagbukas namin ang pintuan ay may mga nakalagay na basket na puno ng hilaw na itlog at mga sariwang karne na may dugo pa. Sabi ni Nestor sa akin, kailangan naming mas mag-ingat ngayon. Ang buhay sa loob ng tiyan mo, Moira, yan ang pinakagusto ng mga taga Balugbog.
Yan ang hinahanap nila tuwing kabilugan ng buwan. Babala niya sa akin. Doon ko na naisip na kailangan ko nang umalis. Nag-impake ako ng lahat ng gamit ko habang wala si Nestor. Gusto kong bumalik sa syudad, sa apartment ko o kahit saan basta malayo sa sitio Balugbog. Gusto kong doon magbuntis kung saan ay ligtas ang anak ko. Nung dumating si Nestor ay nakiusap ako sa kanya na ihatid ako sa terminal. Pumayag siya dahil natatakot na rin siya para sa amin. Pero nang pumunta kami sa garahe, laking gulat namin dahil flat lahat ng 4 na gulong ng sasakyan ni Nestor. Halatang sadyang binuta sa mga ito gamit ang matalim na bagay. Wala kaming ibang nagawa kundi ang subukang maglakad palabas ng sitio. Pero pagdating namin sa bukana ng kalsada, napapunta sa bayan ay hinarang kami ng mga taga-sityo. Nandoon ang mga lalaki na may hawak na bolo at sulu. Kasama ang mga opisyalis ng barangay. Saan kayo pupunta? Bawal munang lumabas ang kahit na sino sa sitio Balugbog, sabi ng isa sa mga matanda doon. Tinanong ni Nestor kung bakit at ang sagot lang nila sa amin ay panahon ngayon ng anihan. Walang aalis hanggat hindi natatapos ang seremonya. Alam ko na mga sandaling yon, Papadudot, na hindi lang pala ang kapitbahay namin ang kakaiba, kundi ang buong sityo ay kasabwat sa mga nangyayari. Nakakulong na kami sa loob ng Balugbog. Papadudot, ng gabing yon ay hindi na talaga ako dinalaw ng antok. Nakaupo lang ako sa gilid ng higaan habang hawak-hawak ko ang tiyan ko. Pero nang tumingin ako sa bintana ay halos tumigil ang paghinga ko. Sa sobrang liwanag ng buwan ay kitang-kita ko ang lalaking kapitbahay namin. Nakatayo siya sa pinakatuktok ng puno ng mangga na nasa pagitan ng aming bakod. Isipin mo, Papadudot, napakataas ng puno at manipis sa mga sanga sa itaas, pero nandun siya. Nakatayo ng diretsyo at hindi gumagalaw. Ang mas nakakatakot pa ay nakatingin siya ng diretsyo sa bintana ng kwarto ko, na para bang hinihintay niya na lumabas ako. Kahit nasarado ang bintana at may makapal na kurtina, naririnig ko ang boses niya. Hindi siya sigaw kundi isang mahina at mabilis na pagbulong. Paunit-ulit niyang binabanggit ang pangalang Moira. 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 Yung boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At bawat bigkas niya ay parang dumidikit sa tenga ko kahit na anong takip ko ng unan. Dahil sa sobrang pagod at takot ay nakatulog din ako ng bahagya. Pero ang naging panaginip ko naman ay mas malala pa sa realidad. Nakakita ako sa panaginip ko ng mga taong nagkakagulo at isa-isa nilang kinakain ng sarili nilang balat hanggang sa lumabas ang mga buto nila. Nagising ako na basang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan ko. Noong madaling araw na at mahimbing ang tulog ni Nestor ay dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Gusto ko talagang malaman kung ano ang tinatago nila. Pumunta ako sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. May nakita akong maliit na pintuan papunta sa silong ng bahay nila. Pagpasok ko ay bumungad sa akin ang isang matandang babae. Nakakadena ang kanyang mga kamay at paa sa mga poste ng bahay. Pero ang itsura niya, Papadudot, ay parang bangkay na nabubuhay. Ang balat niya sa braso at binti ay tila nabubulok na habang buhay pa siya. May mga bahagi ng laman niya na kulay itim na at nahuhulog na sa lupa, pero nakikita ko pa rin na humihinga siya ng mabilis. Habang nakatitig ako sa matanda ay biglang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay nandun ang anak na lalaki ng matanda, yung lalaking nakita ko sa puno ng mangga. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya sa isang paos na boses. Binalaan niya ako ng seryoso. "Ikaw ang susunod na magpapakain sa amin. Ang dala-dala mo sa loob ng tiyan mo ang magliligtas sa aming pamilya." Tumakbo ako pabalik sa bahay namin at hinarap ko si Nestor.
Doon na lumabas ang lahat ng katotohanan. Nalaman ko na si Nestor ay kamag-anak pala ng pamilyang yon sa Balagbog. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa syudad at bakit niya ako pinakasalan ay hindi dahil sa mahal niya ako, kundi dahil kailangan nila ng isang provider ng bagong dugo. Isang babaeng malusog na magdadala ng bagong buhay para ipakain sa kanilang matatanda. Nag-away kami ng matindi. Kailangan ko itong gawin, Moira. Kung hindi ko ito gagawin ay ako ang susunod nilang kakatayin. Kailangan kong isakripisyo kayo para sa kaligtasan ng sarili kong buhay. Sigaw ni Nestor sa akin habang tinutulak niya ako papasok sa kwarto. Kinulong ako ni Nestor sa loob ng kwarto. Narinig ko ang paglock niya sa pintuan mula sa labas. Ibinakod niya ang mga gamit sa pintuan para hindi ako makalabas. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa baba ng bahay. Narinig ko ang mga mabibigat na hakbang at ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Alam kong nandyan na sila. Handa nang kunin ang sanggol na dinadala ko. Pero hindi ako susuko ng gano'n na lamang, Papa Dudut. Ginamit ko ang kaalaman ko sa agrikultura. May mga pesticide at matatapang na kemikal akong dala para sa mga research ko sa lupa na nakatago sa ilalim ng kama. Kinuha ko ang mga boteng yon at dahan-dahang binuksan. Kinuha ko rin ang mga gamit ko sa maleta at ang aking mga pabango na may mataas na alcohol content. Gumawa ako ng pansamantalang sulo gamit ang mga damit na minuhusan ko ng pabango at mga kemikal. Kung kailangan kong lumaban para sa buhay ng anak ko ay gagawin ko. Handa na ako sa anumang mangyayari sa oras na buksan nila ang pinto ng kwartong ito. Noong marinig ko ang mga yabag ni Nestor at ng mga kapitbahay na papaakyat na sa hagdanan, alam ko na wala na akong oras para mag-isip pa. Kinuha ko ang sulon na ginawa ko mula sa aking mga damit at binuhusan ko ng pabango at kemikal. Sinindihan ko ang kurtina ng aking kwarto. Mabilis nga na kumalat ang apoy at binalot ng makapal na usok ang paligid. Sa gitna ng kalituhan at mga sigawan ni Nestor sa labas ng pintuan, mabilis akong lumabas sa bintana. Tumalon ako mula sa ikalawang palapag diretso sa kawayanan sa ibaba. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng pagbagsak ko o ang mga matatalas na kawayan na kumakalmot sa aking mga braso at mga binti. Ang tanging nasa isipan ko lang ay ang kaligtasan ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Naririnig ko ang galit na sigaw ni Nestor mula sa itaas at maya-maya ay may mga yabag na mabilis na bumaba para habulin ako sa kadiliman. Gumapang ako sa matataas na talahib, pinigilan ko ang bawat tikbi at kahit ang paghinga ko para hindi nila marinig kung nasaan ako. Nakita ko ang mga sulo na bitbit ng mga taga-sityo na dumaan sa gilid ko. Ramdam na ramdam ko ang mga init ng apoy mula sa kanilang mga sulo habang pilit nilang hinahalughog ang mga damuhan. May isang malaking ahas pa na dumaan sa mismong harapan ko pero hindi ako gumalaw o sumigaw. Mas takot ako sa mga tao sa paligid ko kesa sa anumang hayop sa gubat. Nang makalayo-layo na ako ay nakarating ako sa sementadong kalsada at ang tulay na naghihiwalay sa sitio Balugbog saka Bihasnan. Sakto namang may dumaan na isang malaking truck na puno ng palay na papunta sa bayan. Sa huling lakas na meron ako ay mabilis akong sumabit sa likuran nito at nagtago sa ilalim ng mga sako. Lumingon ako sa huling pagkakataon at nakita ko si Nestor sa gitna ng kalsada. Nakatayo lang siya doon, nakatitig sa truck habang lumalayo kami at hindi na siya humabol pa. Nakarating ako sa istasyon ng pulis sa bayan na duguan, madungis at nanginginig ang buong katawan. Kinuwento ko ang lahat ng mga nangyari, ang pamilya ni Nestor at ang mga kinakatay na laman at ang pagkakakulong sa akin. Pero Papa Dudut, gaya nga ng kinakatakutan ko ay tinawanan lang ako ng mga pulis
Ang sabi nila ay sadyang kakatwa lang talaga mga tao sa balugbog. Baka dahil lang yan sa pagbubuntis mo, kaya ka nag-hallucinate. Doon ko napagtanto na walang tutulong sa akin dahil lahat sila ay tila takot o sadyang kasabwat sa mga nangyayari sa liblib na lugar na yon. Sumakay ako ng bus pa uwi ng Maynila at tanging ang suot kong damit at ang takot sa aking puso ang dala. Pagdating ko ay agad akong nag-file ng resignation at pinutol ko ang lahat ng koneksyon sa aming opisina para hindi nila ako mahanap. Nagtago ako sa isang maliit na kwarto sa bahay ng isang kamag-anak na matagal ko nang hindi nakakausap. Lumipas ang ilang buwan at nanganak ako ng isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan ko siyang Mateo. Sa bawat pagtingin ko sa kanya ay nangangako ako na hinding-hindi siya makakatapak sa probinsya ng kanyang ama. Pero may isang bagay na nagpapanatili ng takot ko. Habang lumalaki si Mateo, napapansin ko na ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Isang kakaibang dilaw na liwanag na gaya ng nakita ko sa mga taga-balugbog. Ang akala ko'y naka-move on na ako. May bago na akong trabaho sa syudad at maayos na ang takbo ng buhay namin ni Mateo. Pero isang araw ay nakatanggap ako ng isang package sa tapat ng aming pintuan. Walang return address. Pagbukas ko ay isang piraso ng tuyong kawayan at isang maliit na buto ang laman nito. Isang tanda na kahit gaano kalayo ang tinakbo ko, alam pa rin nila kung nasaan ako. Hanggang ngayon, Papa Dudut, nagtatago pa rin ako sa pamilya ng asawa ko. Tinatapos ko ang aking kwento para magsilbing babala sa lahat ng mga kababaihan. Kilalaning mabuti ang taong pakakasalan ninyo. Huwag basta-bastang magpapadala sa matatamis na salita at mga sulat. Dahil kahit nasaan ako ngayon, laging nakasara ang aking mga bintana. At may hawak akong panlaban gabi-gabi habang binabantayan ang aking anak. Hindi man sila aswang na lumilipad, Papa Dudut. Mas nakakatakot ang aswang na kasama mo sa isang bubong at ang aswang na nananalaytay sa dugo ng sarili mong anak. Lubos na gumagalang, Moira. Ang karanasan ni Moira sa sitio Balugbog ay isang masakit na paalaala. Ng pinakamalalim na panganib ay hindi laging nanggagaling sa mga estranghero, kundi minsan ay sa mga taong pinagkakatiwalaan natin at pinakamalapit sa ating puso. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay hindi lang dapat maging dahilan upang isantabi natin ang ating mga obserbasyon at ang ating instinct. Lalo na kung ang kaligtasan na natin at ng ating magiging anak ang nakataya. Ang katapangan ni Moira na lisanin ang isang mapanirang sitwasyon. Kahit pa ito ay nangangahulugan ng pag-iwan sa kanyang nakasanayang buhay, ay isang patunay ng dakilang pagmamahal ng isang ina na handang humarap sa anumang dilim para sa kinabukasan ng kanyang supling. Mahalagang baunin natin ang pag-aaral na sa pagpili ng makakasama sa buhay, kailangang kilalanin hindi lang ang tao kundi pati na rin ang paniniwala at komunidad na kanyang kinabibilangan. Dahil ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa isang bubong na puno ng lihim, kundi sa isang relasyong tapat, bukas at ligtas mula sa anumang uri ng pananampalataya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po